Mula sa araw na to, kapag kasama mo si Ethan Park dito sa villa, kailangan mong kalimutan ang lahat. Si Ethan lang ang titignan mo. Si Ethan lang ang isipin mo. Si Ethan lang ang pakikinggan mo, maliwanag. Ako ang anak ni Chairman Esther Park. Ako si James Park. Sabihin niyo, hindi po kayo ang dahilan kung bakit namatay ang papa ko. Hindi ako ang pumatay sa papa ko. Isa lang yung aksidente. Kaya ako na ang nag-alaga sa'yo. Kayo ang nag-alaga sa akin? Ay, hindi ka man lang nagpaalam. Nag-aalala ako. Lizelle, nasan ka ba ngayon? Bilisan mo, bumalik ka na lang, ha? Sorry. Iniwan ko na si Ethan Park. Kayo ba, Mr. Chairman, ang pumatay? Tama po kayo. Hatulan po ninyo ako ng nararapat na kamatayan. Kamahalan, hindi kayo maaaring umalis. Pakiusap. Kung aalis kayo, mas mabuti pang patayin niyo na lang ako, kamahalan. Mr. Chairman. Mr. Chairman, dito ka lang. Tatawag ako ng doktor. Ikaw pala, Marga. Nasaan ang kamahalan? Umalis na po siya. Kaya niyo na bang bumangon? Natutuwa ako. At nagkamalay na po kayo. Hindi, Mari. Hayaan mo na lang siyang umalis ng ganito. Hindi, Mari. Mahal ako! Lizelle! Ayos ka lang ba? Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Sandali, patingin ang itsura mo. Ay. Anak naman. Bakit naman ganyan ang kulay mo, Iha? Meron ka bang sakit? Sabihin mo nga sa akin. Nung maraming reporters ang pumupunta dito, nahirapan siguro kayo ng sobra. Pasensya na po, Ma. Maraming nahihirapan ang dahil sa akin. Pero sa inyo talaga ako nahihiya. Ayos lang yun. Wala namang problema ang mama dito. Mama. Sana lang maging tunay na masaya na ang Lizelle namin. Sana hindi ka na nasasaktan. Huwag ka na ulit iiyak, anak, ha? Simula ngayon, ayos na ako. Nasaan po si Ate Diane? Kasi nagpahinga muna si Dayan. Pero sabi niya babalik rin naman siya kaagad para may makasama na ako. Kasi dahil sa mga kumalat na balita, baka lang napagod si Dayan at lumayo. Ganun po ba? Mabuti mat nakakalabas pa rin pala kayo. May kailangan lang kasi akong puntahang importanteng appointment. Kung alam ko lang napupunta ka, sana pinakancel ko na yung appointment ko. Ayos lang po yun, Ma. Sige na, baka malate kayo. Sige, paano? May pagkain doon sa kusina, ah? Ma, sige na, hindi na po ako bata. Sige na po. Paalis na ako. O, paano? Babalik ako kaagad pagkatapos, ha? Ingat kayo. Alam ko na meron kang kontak sa tunay mong mga magulang. Mama. Hindi naman kita sinisisi sa nangyayari ngayon. Gusto ko lang sabihin na hindi maaaring ikaw ang tunay na prinsesa. Paano mo nagawa ang bagay na to? Sabihin mo nga. Ang tanging alam ko lang, hindi ganyang klase ng tao ang Dayan ko.
Kahit na noon pa man ay alam kong arugante ka. Tama kayo. Ako nga ang nag-iisang arugante na anak ninyo. Araw-araw na lang iba't ibang problema ang dinudulot ni Lizelle. Alam niyo po ba yon? Pero Mama, alam niyo ba kung ano ang pinakaayoko sa lahat? Napatas lang ang binibigyan niyong pagmamahal sa aming dalawa. Dayan, Na para lang mas lumamang ang pagmamahal niyo sa akin at mahigitan si Lizelle, ginagawa kong lahat na makakaya ko para sa inyo. At kahit na anong gawin ko, pangit man o maganda, siya pa rin ang napapansin ninyo. Ang tanging gusto ko lang naman ay mahigitan ang pagmamahal na ibinibigay niyo sa kanya. anak, makinig ka. Tandaan mo, para sa akin wala kang ginagawang pangit. Mahal na mahal kita, anak. Kaya itigil mo na to, Dayan. Patawarin mo na si Lizelle. Dahil wala naman siyang hinangad na masama para sa'yo. Kami na lang ang natitira mong pamilya, anak. At kailanman hindi ka namin iiwan. Yung fitting sa bandang balikat, kailangang hindi masikip. Dahil masyadong malapad ang mga balikat na magsusuot nito. Nasabi ko na, ngayon ipili mo na ako ng pinaka-elegante ninyong suit. Sino po ba magsusuot, man? Para yun sa papa ko. Siguraduhin mong ipapadala mo agad sa address na ibibigay ko. Bakit hindi ka nagbigay? Dahil alam ko magpapasalamat siya. Hindi ko gustong nakikita na nagpapasalamat sa ibang tao ang papa ko. Kahit sa akin pa. Kung ganun, ayos lang ba na humingi ng tawad sa ibang tao? Ang mga bagay na ginawa mo, darating ang panahon na hihingi ng tawad ng papa mo sa chairman. Yun ba ang gusto mo? Imposible ang sinasabi mo. Hindi mo may tatago habang buhay yun. Ipapakita ko sa'yo. Ano bang paraan para lang maprotektahan ang isang sikreto? Ano bang mangyayari sa taong magbubuwag ng sikreto? Kaya mabuti pa, ibigay mo na sa akin ang tunay na pouch. Mukhang wala na ang inaasahan ko. Yan na ba ang sagot mo? Kung ganun pala, pinalampas mo na ngayon pa lang ang huling pag-asa mo. Hindi mo kailangan pumunta ng airport. Ano sinasabi mo dyan? Pinagbabawalan ka ng umalis ng bansa. Bakit bawal na akong umalis ng bansa? Sabihin mo nga kung bakit. Kung ako lang magdedesisyon, sana nakaposas ka na ngayon. Dahil ang laki ng kasalanan mo. Pero dahil alam kong iiyak na naman si Lizelle, pipigilan ko sarili ko. Magbabayad ka. Hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Masyado nang maraming dumi ang Imperial Family at malaki ang pagkakautang nyo. Wala akong pagsisisihan. Naisip ko na ganyan ang sasabihin mo kaya pinafreeze ko na ang bank account mo. Wala ka ng lusot. Anong sinabi mo? Kaya huwag ka na mangarap o pag-isip man lang na pag-alis ng bansa. At dahil matapang ka, huwag mo na ring balakin na makabalik pa ng palasyo. Huwag mo na ring isipin na makikita mo pa si Lizelle ang mama mo. At huwag mo na rin kontakin si Margao. Naintindihan mo? Ito na ang huling babala ko sa'yo.